Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Kasama ni Gael si Ryan papuntang Maynila para makipagkita sa mga Disalva. Hindi makakasama sa kanila si Rusty dahil bawal itong pumunta sa mga delikadong lugar. Kahit na hindi ito ang susunod sa trono, ay isa pa rin itong prinsipe. He will require security at baka hindi pa matuloy ang plano nila. Nang makarating sa bahay ng mga Disalva, ay sinalubong sila ni Sarina. Hinatid na rin nila si Eliazar doon para makapagpahinga naman ito. Ryan, si Rafi ko, ma'am. Natutuwa akong makilala ka. Ryan, anong ginagawa mo rito? Tiningnan nila si Marcos na inakbayan ang asawa nito. Nagkatingin naman sila ni Ryan. Nandito po kami para pag-usapan po ang tungkol kay Lucy. Dumiretso silang apat sa study room. He can already see discomfort in their reaction. Anong pinagsasabi mo, Gael? What about my daughter? Tanong naman ni Marcos. Alam kong mahirap paniwalaan. Hindi pa rin din po ako makapaniwala. Mahirap din po sa akin at alam kong lalo na po sa inyo. Gael, tila may babalang sabi naman ni Sarina. Inilabas ni Ryan ang laptop nito. Rusty Ibrahim, our friends, and also Lucy. Binigyan siya nito ng isang regalo noong nasa El Hombre pa siya. May tracker ang regalo na iyon. It was a token and safety gadgets if ever she's traveled to Rusty's country. It was built to endure most matinding kondisyon, kabilang ang mga pagbomba. Ibig mo bang sabihin? Natutula lang, sabi naman ni Marcos. We were able to track her down. Madaling sabihin na baka saan lang iyon napunta. We tracked the location. It was from a satellite hospital a few kilometers away from the bomb site. Pero wala pang kasiguraduhan na naroroon nga ang anak ko. Alam namin, sir. Gusto lang namin ipaalam sa inyo na baka may pag-asa pa na kasama namin siya. Kami ni Gael, kasama ang team ko. Pupunta kami sa hospital para tingnan iyon. Gusto lang namin ipaalam sa inyo dahil karapatan po ninyo iyon. At sana nandoon siya. And she is safe after all. Sasama ako. Nagkatinginan sila ni Ryan pagkatapos ay kay Marcos. Sir, anak ko ang pinag-uusapan dito. Worst come to worst. Ako ang makakakilala sa kanya. Tumango naman sila. Okay, sabi naman ni Ryan. Ryan's company provided a helicopter, while the club provisions a jet plane for a faster, more convenient transportation. Hindi nila alam ang kondisyon ni Lucy kaya kasama sa jet plane si Vincent para sa tulong medikal. Seryoso silang lahat. Ryan was secured the place from the land and air. Napag-alaman nila ang umaaligid ng mga rebelde sa lugar. Minsan kaya sinisigurado lamang nila na ligtas silang lahat. Maging handa tayo. Hindi natin alam ang madarat na natin. Sabi naman ng matandang Disalva. When they finally arrived in the area, rural ang mga lugar na iyon. Maliit lamang ang hospital na may 2 palapag lamang. Pinagtitinginan sila ng mga nagdadaang tao. Marahil ay alam ng mga ito na hindi sila taga roon. Pagkarating nila sa loob, nakita nila ang mga pasilidad. Hindi na siya nagulat. It was a satellite hospital. Hindi nakakapagtaka na hindi iyon nakakatanggap ng tamang findings. Ang nasa front desk naman ay kinakabahan na tinitingnan sila ng nurse. May takot sa mga mata nito.
Pinakita ni Marcos ang badge nito. Doon lamang tila nakahinga ang nurse. Pasensya na po kayo. Minsan ho kasi may mga rebeldeng nagpapagamot dito at tinatakot nila ang mga staff dito. Hindi kami masasamang tao, sabi naman ni Ryan. Nilabas niya ang litrato ni Lucy. Kilala mo ba ito? Nanlaki naman ang mga mata nito habang isa-isa silang tinitingnan. Tatawagan ko lang po si Dr. Reyes. Ilang sandali pa, isang matandang lalaking doktor ang lumapit sa kanila. Mukha itong stress, gaya ng ibang staff na nakakasalubong nila. Sumunod kayo sa opisina ko. At sumunod sila dito. Gustong-gusto na niyang tanungin kung narito nga si Lucy. Nantiyanak naman ito ni Ryan. Narito pa rin ang tracker. Umupo ang matandang doktor sa mesa nito. Narito nga ang hinahanap ninyo. Lahat sila ay tila nagpipigil ng hininga sa paghihintay sa mangyayari. Dinala siya rito ng isang manggagamot, ilang linggo na nakakaraan. Sinabi nila na isa siyang sundalo. May mga nakahandang pain ang mga katutubo sa bandang iyon para sa mga hayop na hinuhuli nila. Hindi nila alam kung paano pero natagpuan na lang nila na siya ay nasa hukay. Bakit hindi siya nahanap ng mga sundalo noong naghahanap sila? Ang kwento nila ay may ilang katutubong napadaan para tingnan ang mga pain nila. Kung may nahuli na pero hindi nila alam na may bakbakan doon. Nang malapit na sila ay nakita nila lahat. Doon lang nila narinig ang mga palitan ng putok. Kinuha nila kaagad ang katawan ni Lucy bago pa ito makita ng mga kalaban nila pagkatapos sumabog ng bomba. Sa tuwing may ganoong labanan, lumilipat ang ilang katutubo. Nakalayo na sila bago pa man sila makita ng mga rebelde o sundalo. Sinubukan nilang ipagamot siya sa albularyo. Pero nang hindi siya gumising, ay dinala na nila dito. Halos isang buwan na siyang naririto. Nawawala na kami ng pag-asang may kumuha pa sa kanya. Kulang ang mga aparato rito para makita kung ano talaga ang pinsala niya. Nagamot na ang mga tama ng bala sa kanya. Naikiyom niya ang kamay na maisip lamang ang paghihirap na dinanas nito. Diyos ko, bulong naman na sabi ni Marcos. Tulad nga na sabi ninyo, mga tama lamang ng bala ang nagagamot ninyo. I think she's in coma. If he has been unconscious ever since. Putol naman na wika ni Vincent. Gustuhin man namin pero hindi namin magagawa ang mga test na iyan. We need CT scan and MRI. At least, dugtong naman ni Vincent. Maaari na ba siya naming makita? Tanong naman ni Marcos. Tumango naman ang matandang doktor. Sumunod silang lahat sa doktor hanggang sa pinakadulong kwarto. Pagbukas ng pintuan ay napabuntong hininga siya. Nandyan si Lucy. Maraming tubo ang nakakabit sa kanyang mahinang katawan. Maputla ang balat nito. Walang emosyon ang magandang mukha nito. Ang mahaba nitong buhok ay ginupit. Pero nandoon ito, ang pamilyar na tunog ng heart monitor na sinusuri siya ay umaalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Napaluhod at napaiyak naman si Marcos. Buhay ang anak ko. Lumapit si Vincent sa kanya at tiningnan siya. Please, save her. Pagmamakaawa niya rito. Kailangan natin siyang ilipat sa lalong madaling panahon. Napadako ang tingin niya sa side table roon. There was a golden key. Hinawakan niya ito. Ito ang tracker. Sabi naman ni Ryan. Hinarap niya ang doktor. Kulang ang salitang pasasalamat. Maliit lang ang ospital namin. Kahit sino ay ginagamot dito. Isa siyang sundalo. Higit sa kanino man, sila dapat ang nililigtas.
Inabot niya ang calling card niya rito. Umiling naman ito. Iho, gusto ko pong suklian ang ginawa ninyo para kay Lucy. Sabi nyo, may mga hindi kayo magawang test para sa kanya. Ang mga tao rito, kayo lamang ang malalapitan. Kung matutulungan namin kayo sa pamamagitan ng pagbigay ng mga kailangan ninyong aparato rito, hayaan nyo sana ako. Mas marami ho kayong maililigtas. Malungkot na ngumiti ito. Hindi ko ito inaasahan noong makita ko siya. Ang una ko lamang naisip ay ang mailigtas lamang siya. May pamilya siyang uuwian. Hindi nga ako nagkamali. Hindi niyo alam kung gaano kami kasaya na nahanap namin siya. Sana ay hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Tumango naman siya. Mabilis nilang inayos ang lahat. Kahit ilang beses na tinanggihan ng doktor, ay tinanggap nito ang iniwan ni Marcos na halaga. Para raw sa hospital iyon. Maliit na tulong lamang, sabi nito. Hindi nilubayan ni Marcos ang anak habang papunta na sila sa El Hombre. Ryan arranged the transport for Sarina and Simon. Naroon lang siya. Halos takot siyang hawakan ito. Natatakot siyang baka maghatid iyon ng sakit sa dalaga. Totoong kasama na nila si Lucy. Baka kaya hindi ito dumadalaw sa panaginip niya o nagpaparamdam dahil buhay pa naman talaga ito. Ito na ba ang pag-asa na nagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon? Nang makalapag na sila ay nagmamadali na si Vincent gawin ang test kay Lucy. Halos lahat ng nasa club ay nagulat nang malaman na buhay pa si Lucy. Dinala sila sa VIP room at doon sila kinausap ni Vincent. Kumusta ang anak ko? Tanong naman ni Sarina na tumahan na sa pagkagulhol nang makita ang anak nito. She is in coma. Madalas ay dahil ay tama sa ulo ang rason dahil nagkokoma ang isang pasyente. Ito ang naging resulta sa pagsabog. Malaking parte rin na nabugbog ang katawan niya. Kailangan niya ng pahinga. Magigising pa ba siya? There is some brain activity but very little, and that's normal for someone who is in coma. Magandang sign din iyon na may tsansa pa siyang magising. She will be unresponsive during their stay, pero kausapin ninyo lang siya. She might now respond but that will stimulate brain activity. Ang coma ay maaaring tumagal ng ilang linggo, buwan o taon. 3rd month na siya. Sasabihin kong normal lang iyon, ang ilang linggo ay mas may mataas na pagkakataon ngunit isa siyang manlalaban. Kailangan lang nating maging matiyaga. Tumango ang mga ito at iniwan na sila ni Vincent. Nilingon siya ni Sarina. Salamat sa pagliligtas mo sa anak ko. Hindi po ako yon. Gising na anak, andito na ang mami. Bulong nito sa walang malay na anak. Iniwan muna niya ang mga ito. Sinama niya si Eliazar habang busy ang pamilya. Dinaanan niya si Rusty sa bahay nito. Binati siya ng isang batang babae. Sino po sila? Mahinang tanong nito. Gael, kaibigan ako ni Rusty. Tumango ito at pinapasok siya. Naupo sila ni Eliazar sa upuan habang inaantay si Rusty. Nagpakita ang prinsipe sa kanya na nakabathrobe lamang. Narinig ko ang lahat kay Ryan. Utang ko ito sa iyo, prinsipe. Umiling naman ito. No, dapat umuwi ako kaagad. I was just struck with no signals for 2 months. Ano bang nangyari sa iyo? Tanong naman niya rito. My father has this insane tradition of throwing us into the jungle to improve our survival skills. Ginagawa kaming katuwaan ng ama namin. Bagot na wika nito. Ganun na ba siya kaboard sa pagiging hari? Nagkibit balikat naman ito. Siguro. Bago ng personal assistant mo ah. Ginuso niya ang babaeng nagbukas ng pintuan. Kanina naghahanda ng maiinom nila. Oo, Dani ang pangalan niya. She served them with the drinks and gave Eliazar some cookies. Napangiti naman ang bata na matikman iyon. Sarap no? Tanong naman ni Rusty dito.
Tumangutango naman si Eleazar at kumain na. Kumusta siya? Tanong naman nito. Nakoma siya. Akala ko sa teleserye lang ito nangyayari. You know, it's like waiting for you. I don't know how long. Masaya kami na nandito siya sa amin ngayon. This is your chance, bro. Sabi nga ng kanta ni Sarah, maybe this time, it will be loving they'll find. Natawa naman silang dalawa. But seriously, Rusty, thank you. Her family would love to meet you. Sure, bibisita ako bukas. Salamat. Inaya na niya si Eleazar at pinagpahinga ito sa bahay niya. He invited Luz's family to stay in his house habang naroroon ang dalaga. When he visited the clinic the next morning, ganoon pa rin ang hitsura ni Lucy. Ibinilin muna sa kanya ang dalaga at kakain muna ang mag-anak. Umupo siya sa tabi ng kama nito. Kung ibabalik ang mga alaala noong binaril siya noon, dahan-dahan niyang nilapit ang kamay at hinaplos ang buhok nito. Baby, bulong niya rito. Walang tugon o ano paman. Akala ko tuluyang ka nang mawawala sa akin. Alam kong huli na ang lahat pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Kung napagod ka na sa akin, paghihirapan kong makuha uli ang pagmamahal mo. Mahal na mahal kita, Lucy. Binabaan niya ng halik ito sa noo. Hinihintay ka ng lahat. Bumalik ka na please. Napabuntong hininga siya nang wala pa rin itong kahit na anong reaksyon. Nanatili lang siya sa tabi nito. Pinagmamasdan hanggang sa dumating ang mga magulang nito. Isang kagubatan. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya mahanap ang labasan ng gubat. Nang makailang hakbang nga pa, ay nakarinig siya ng mga boses. Binilisan niya ang lakad at nakita niya ang mga kaibigan. Nandoon si Joseph. Ito ang kanyang kaibigan sa kanyang unang misyon. Natakpan sila para sa isa't isa sa buong misyon, ngunit nauwi sa pagbaril. Then there was Brian. Isa siyang kasamahan niya sa isang misyon niya. Nilibot niya ang tingin sa bawat mukha ng mga tao roon. All them were familiar to her. Sila ang kanyang mga kasama. Ang kanyang mga nahulog na kasama. Nakaramdam siya ng kaba. It only meant one thing. She was dead. Naisip niya kaagad ang mga magulang niya. Si Simon at si Gael. Nang mag-angat ng tingin ay nakita niyang kinakawayan siya ng mga kasamahan niya. Ang tagal mo naman kaming nahanap, sabi naman ni Lito. Nasaan ba tayo? Nagkatingin na naman ang mga ito. Alam namin na handa na kaming tumawid, Lucy. Sinusundo niyo na ba ako? Tanong niya. Umiling naman si Danny. Hindi mo pa raw oras. Kailangan ka lang naming tulungan. Doon lang niya napansin ang mga suot ng mga ito. They are fully uniformed. Walang kabakas-bakas na dugo o sugat o tama ng bala. Lucy, alam namin na dinadala mo pa rin ang pagkawala namin. Pero hindi mo kasalanan. Oras na namin. At namatay kami sa paraang pinakamimithi namin. Ang mamatay ng dahil sa bayan. Para sa bayan. Pero kung hindi niyo ako niligtas, buhay pa sana kayo. Kasama niyo pa sana ang mga anak ninyo, ang mga pamilya ninyo. Hindi ba at kaya ka naririto ay dahil may iniligtas ka rin? Binigay mo ang buhay mo para sa ibang tao. Nakakaramdam ka ba ng panghihinayang? Sinisisi mo ba ang niligtas mo at ikaw ang nawala? Bumaba ang tingin niya sa mga kamay niya. Wala kang kasalanan, Lucy. Kung meron man, iyon ay ang mga taong gusto lamang ay kapangyarihan. Kaya tayo narito lahat. Pero kami, nagawa na namin ang ipinapagawa niya. At ikaw, marami pang mangyayari sa buhay mo. Patawarin mo na ang sarili mo at makakauwi ka na rin.
Ipinikit niya ang mga mata. Maraming salamat sa buhay na inaalay ninyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Hindi ko pababayaan ang mga anak ninyo. Nang buksan niya ang mga mata na sa isa siyang sapa. Wala na ang mga kaibigan niya. She was all alone again. Nilibot niya ang tingin. Mama, nilingon niya ang pinanggalingan niyon. Mama, ayan na naman. Sinimulan niyang tahakin ang daan. Ang mga boses ay palakas ng palakas. Nakita niya ang mga puno. It looked familiar. Sa dulo niyon ay napakaliwanag. As she walked towards the light, mas lumakas ang tumatawag sa kanya. Mama? Parang walang hanggan nang umabot siya sa dulo. At nang lumakad siya patungo sa liwanag, siya ay nabulag.